Hello, hello! Mabuhay po tayong lahat. Nandito na naman ang inyong probinsyanang kusinera. Nagluluto na naman po ako. Pero bago po ang lahat, nais ko po kayong batiin. Magandang araw po sa ating lahat. Na sana ligtas po tayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Nagluluto pala ako dito ng kamuting kahoy. Binalatan ko muna ito at nilagyan ko ng konting bigas. At nagluluto din pala ako dito ng sayote. Itong sayote guys, hiniwa-hiwa ko ng maliliit at ginisa. Toyo lang po ang hinalo ko dito. Wala nang iba. At syempre, imikos-mikos natin para sumarap ang ating niloloto. Masarap po ito guys. Ito yung paborito ko nung dalaga pa po ako. Maliban po sa paksiw. Bukod sa masustansya po ito ay pampakinis pa sa ating balat. Ito pala ang ginamit kong mantika, spring, kasi naubusan po kami ng minola. Ayaw ko kasing gumamit ng nasa bote kasi di natin alam kung saan gawa po iyon. Yung nabibili lang po sa tindahan nga buti-buti. Dahil nakulangan pa ako sa alat, nilalagyan ko ng magic syrup para mas lalong sumarap. Pero konti lang po ang nilagay ko. Tapos halo-haloin na naman. Hindi talaga mawala ang halo-halo. Kasama po yun sa nagpapasarap ng ating niloloto. Parang may halong pagmamahal pag ganito ang ginawa natin. Yung halo-haloin natin at hintayin natin lumambot ang sayote. Pasensya na po kayo, ganito talaga ang aking boses na medyo nabubulol. Malapit na po siyang lumambot. At dahil may kanin pa po kami kanina, hindi na lang po ako magsasaing. Ito pala ang ginawa ni Baby GR. Lagi pong nagdo-drawing siya. Dahil po wala po silang pasok ngayon, sem break po. Sa 31 po ang balik nila. Kaya mas maganda na po to kaysa mangungulit po. Totoo lang, mahilig talaga siya mag-drawing. Maglalaro lang po siya pag may pumunta ditong bata. Nakapitbahay lang po namin nga kasing edad po niya. Bihira lang po siya lumabas ng bahay. Kaya lang pag lumabas siya ng bahay, nasa school lang po. Ayaw ko kasing pagalain dito kasi maraming aso sa labas. Siyempre, hindi po siya kilala kaya natakot po akong makagat. Kaya mas maganda nang dito siya sa bahay, safe siya. At ito yung ginawa niya sa bahay, laging ganyan. Minsan naman pag nagsasawa na ay mangungulit siya sa akin at sa mga kapatid po niya. Pero natural po yun sa bata nga makulit talaga. Dahil po 6 years old pa po siya. Sa ganyang edad po ay makulit na makulit talaga po. Pero tayo pong nakakatanda at tayo mga magulang ang mag-adjust. Pero mabait po yan at malambing na bata. Lalo na po sa papa niya. Malapit po siya doon. Kasi pag uwi galing trabaho ay may pasulubong talaga para sa kanya. Kaya tuwang-tuwa po siya. Natatawa nga po ako dito kasi ang dinodrawing po niya ay bahay. Gusto niya ng bahay na ganito. Yung may araw nga nakikita. Sabi ko nga sa kanya, go lang anak. Kung anong gusto mong i-drawing ay drawing ka lang ng drawing. Kasi darating din ang panahon na magsawa ka na sa kakadrawing. At iba na naman ang kahiligan mo. Dahil sa panahon ngayon ay napakabilis pong lumaki ang mga bata. Hindi po natin mamalaya na nagbibinata na pala sila. Tapos na pala ang kanyang drawing, pinakita niya po. Pagkatapos niya mag-drawing, nagutom po siya. Kaya pinakain ko siya dito. Hintay ko pa yung paksiw na niloloto ko. Itong paksiw na to ay nilagyan ko ng ampalaya. Masarap talaga sa paksiw yung may halong konting gulay. Kahit ampalaya lang, sapat na po. Wala pong ampalaya ay talong. Ayun guys, luto na pala ang ating paksiw na with ampalaya.
At may pansit din pala ako dito nga binigay sa kapitbahay po namin kasi may birthday po. Kasabay po sa birthday ng asawa ko. Kaya lang po hindi po ako naghahanda ngayon kahit birthday po ng asawa ko. Kasi sabi po niya, bibili na lang daw po sa labas pag uwi po niya. Isasabay na lang daw po. Kaya ako dito ay medyo nagutom na, kaya nagluto na lang po ako ng paksiw habang hinihintay po siya. At yung mga anak ko po ay hindi po sila kumain dito kasi hintayin daw po niya yung papa nila. Kaya ako na lang nauna dito. Ang sarap ng ampalaya. Kasi mas gusto ko ang ganitong luto. Ayaw ko ng mga prito. Dahil totoo po yung kasabihan, pag nagkakaedad na po, talagang maingat na po tayo sa ating katawan. Para humaba po ang ating buhay. Pero sabi po ng matatanda, ang pansit daw ay nakakahaba ng buhay. Pero hindi po ako maniniwala. Dahil ang nakahaba ng ating buhay ay nakadepende po yun sa atin. Sa ating pag-iingat sa ating mga katawan. At syempre sa ating mga kinakain. Pero itong tilapia ay sobrang sarap talaga pag ipaksiw, lalo na po pag partneran nyo po ng gulay. At syempre tinikman ko dito yung luto ng aming kapitbahay. At bising-busy na po yung anak ko kasi dumating na yung papa nila. Ito ba lang binili ng papa nila kaya tuwang-tuwa yung mga anak ko. Crispy na chicken. Parang Jollibee po ito, pero hindi po siya Jollibee. Nabibili lang daw po ito sa restaurant. Pero ang lasa niya guys, sobrang sarap, parang Jollibee po. At mayroon po siyang kasamang gravy, isang basong gravy. At syempre hindi mawala ang Pizza Hut. Dahil minsan lang po kami nakakatikim nito. Kaya tuwang-tuwa ang mga chikiting. Ito lang po ang handa ng asawa ko. Sapat na po ito. Sa panahon po ngayon ay hindi na kailangan ang maraming handa. Ang importante lang po makakain ang buong pamilya ng 3 beses sa isang araw. At wala pong sakit ang buong pamilya. Sapat na po yun. Yun pala yung sugar daddy ko. Kainan na guys. Thank you Lord sa pagkain. Thank you po sa mga blessing na tatanggap po namin. At natatawa po ako dito kasi ito po yung regalo ng mga anak ko para sa papa nila. Unti-unti na niyang binabasa. Nakasulat lang po sa papel. At ang nakalagay po dito ay I love you Papa at mga drawing nila. Ang sweet po ng mga anak ko. At tuwang-tuwa din po yung papa nila. Lalo na sa regalo ni Baby GR. Na drawing lang po. Nga may heart. Ayun si Baby Rickson. Kain na din pala kami ng Pizza Hut. Hawaiian po nga Pizza Hut po ito. Busog na busog po ang mga anak ko dito. Dahil po minsan lang sila nakakatikim kaya tuwang-tuwa po sila. Tinikman ko din po ito at nilagyan ko ng sauce, hot sauce yung sa akin. Malasa po siya guys at medyo crispy po ang banda sa gilid. Dahil bayaran na naman ang tuition, nilabas ko na ang aming alkansiya. Bubuksan ko na po ito at tingnan ko kung magkano na po ang aming naipon. Ipon challenge. Maganda talaga kung may alkansiya ka. Sabi nga nila kung may naipon ay may nadudukot. Tama po ba yun? Ito pala yung laman niya. Maraming barya. Dahil po ay tira-tira po ito nga mga barya. Kung halimbawa po bibili po ako ng ulam, yung budget po namin ay halagang 300 lang po sa isang araw. Kung may matira naman ay hinuhulog ko po dito. Ayun guys, hiniwalay ko yung 20 nga mga bago. At ang tagpipiso po ay marami. Kaya mahirap bilangin.
Pero okay lang, at least may binibilang. Maganda po talaga ang mag-ipon, kahit piso-piso lang po. Pag naipon na po ito, ay marami po. Ito po yung naipon ko sa loob ng 6 months. Tuwing 6 months po ang bayaran po ng anak ko sa school. Kaya kung may natira po ako sa budget po namin, ay hulog ko po dito. Ayun guys, yung naipon po namin. At kasama na din dito yung bonus ng asawa ko. Kung may kulang po ay dadagdagan na lang po namin. Manghiram na lang po kami. Mahirap po talaga magpaaral ng college. Lalo na po sa panahon ngayon ay nagmamahala na po ang mga bibilhin. Ang mga binibili. At yung asawa ko lang po ang nagtatrabaho. Ako po ay nasa bahay lang. Pero go lang. Laban lang, dahil po ako ang nag-aalaga sa aming mga anak. Hindi po ako pwedeng magtrabaho kasi maliit pa po si Baby GR. Bawal pa po siyang iiwan.